Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang Tambalang, RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, May 27, 2025. Magtungo po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO backs inclusive anti-poverty drive at NAPSI's second TAO-TWG meeting. CFO backs soft power roadmap, elevates Filipino identity globally. Government agencies draft MOA to expand access to licensure exams for overseas Filipinos. Wellness kits distributed to overseas-bound Filipinos in Baguio. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, is strengthening its commitment to inclusive governance and poverty reduction as it joined key agencies, civil society groups, and sectoral leaders at the second Technical Action Officers Technical Working Group meeting organized by the National Anti-Poverty Commission, or NAPSI. The meeting was held at the Richmond Hotel in Eastwood, Quezon City on May 22 and tackled important updates on national anti-poverty frameworks and programs. These include the National Anti-Poverty Framework, or N3A, the National Poverty Reduction Plan, and the implementing rules of the Magna Carta for the Poor. The session also addressed the appointment of new sectoral representatives and the sectoral resolutions that reflect NAPSI's participatory and community-driven approach. One of the key highlights was the finalization of thematic breakout sessions for the upcoming Poverty Reduction Summit, which will take place on June 30 to July 1
as part of NAPSI's 27th anniversary celebration. Topic will include employment, overseas Filipino workers, and the informal economy. The CFO will serve as a panelist for the session on overseas Filipinos, where it will share insights and best practices from its long-standing work with global Filipino communities. The meeting concluded with the oath-taking of newly appointed sectoral representatives, marking a fresh wave of inclusive leadership in the country's anti-poverty efforts. Representing the CFO were Mr. Mike Apatad and Mr. Jans Jerome Bentula, who reaffirmed the agency's commitment to interagency collaboration and to ensuring that overseas Filipinos remain integral partners in national development. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, joined the interagency meeting led by the Department of Foreign Affairs, or DFA, for the endorsement of the Philippine Soft Power Roadmap, a strategic framework that aims to strengthen the country's global presence through culture, values, and diplomacy. Held at the DFA office in Pasay City on May 20, 2025, the meeting gathered senior officials from 10 key government agencies to refine and endorse the roadmap, which will be submitted to the Office of the President by mid-June. At the core of the roadmap is the Filipino value of kapwa, serving as a guiding principle in showcasing the country's unique identity to the world. Rather than acting as a checklist, the roadmap is designed to be a strategic compass, dynamic, inclusive, and responsive to national priorities. The DFA acknowledged the CFO as one of only 3 agencies to fully endorse the roadmap. The CFO reaffirmed its commitment to align its programs, especially those involving overseas Filipinos, with this initiative, recognizing the diaspora's vital role in projecting Filipino culture and values abroad. Quoting President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the DFA emphasized that a brand is more than just a logo or tagline. It's the story we want to share with the world. The roadmap is expected to steer efforts in nation branding, international engagement, and cultural diplomacy, making it a key component of the Bagong Pilipinas governance narrative. Representing the CFO at the meeting were Undersecretary Maria Arlene S. Borja, Director Rodrigo Garcia, and Jans Jerome Bentula, who pledged to continue supporting programs that empower Filipino identity and elevate the Philippines on the world stage. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas joined key government agencies in a working-level meeting to finalize a Memorandum of Agreement for the conduct of Special Professional Licensure Examinations, or SPLE, for qualified Filipinos working and residing abroad. The meeting, led by the Department of Foreign Affairs Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, was held in collaboration with the Professional Regulation Commission, the Department of Migrant Workers, and the Department of Education. The CFO was also represented by Mr. Erwin Paul Cristobal from the Project Management Division. The session, facilitated by DFA Director Lawrence Fernando Dantes, focused on reviewing the draft MOA, which outlines the responsibilities of each agency in the successful rollout of SPLEs abroad. The agreement is seen as a step in institutionalizing a more inclusive and coordinated approach to professional development for overseas Filipinos, ensuring they are not disadvantaged by geographical limitations. During the discussion, Mr. Paul Cristobal advocated for the formal inclusion of the CFO in the Memorandum of Agreement, citing the agency's active role in supporting Philippine schools overseas, or PSOs. He emphasized that CFO could significantly contribute to the SPLE program by assisting in the dissemination of official information to Filipino educators and guidance counselors working abroad, particularly in PSOs. Furthermore, he suggested that some of these schools could potentially serve as testing venues for the SPLE, especially in high-density Filipino communities in the Middle East and Asia-Pacific regions.
The effort to expand access to licensure examinations abroad aligns with the CFO's broader commitment to empowering overseas Filipinos and strengthening their professional and economic mobility. In February 2025, the CFO, in its capacity as Secretariat of the Interagency Committee for Philippine Schools Overseas, already issued a memorandum to PSOs in the Middle East about the conduct of the upcoming SPLE in June, covering licensure exams such as the licensure examination for teachers. Once finalized, the MOA is expected to serve as a comprehensive framework that not only streamlines interagency coordination, but also reinforces the Philippine government's commitment to enhancing the rights, opportunities, and credentials of Filipino working abroad. The Commission on Filipinos Overseas, through its Baguio Extension Office, partnered with the Department of Health Cordillera Administrative Region in a health-focused initiative for overseas-bound Filipinos. In a recent effort to promote wellness and responsible family planning, the CFO and DOH CAR distributed wellness kits to participants of the pre-departure orientation seminar and the guidance and counseling program. These kits included essential vitamins for both adults and children and contraceptives. The initiative underscored the shared commitment of both agencies to improve the overall well-being of Filipino migrants even before they leave the country. It also promotes healthier lifestyle choices and ensures that departing Filipinos are equipped with the right tools and knowledge for responsible family life abroad. Together, the CFO and DOH are working toward the healthier, more empowered, and better informed global Filipino community. Stay with us for more stories that matter. Right here Alamin on ang mga Serbisyong serbisyong CFO sa inihahatid Bagong ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang selebrasyon ng ika-45 taon na anibersaryo ng Commission on Filipinos Overseas upang kilalanin ang mahalagang papel ng Filipino diaspora sa paghubog ng bagong Pilipinas at mabalikan kung paano hinubog ng CFO ang kanilang mga programa at serbisyo para sa mga Pilipino sa ibayong dagat. Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Tayo ay kasalukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Ayan, so upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa 45th anniversary celebration ng Commission on Filipinos Overseas, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let us welcome Attorney Charis Faith Arevalo, ang Executive Assistant 4 ng Office of the Executive Director ng CFO. Magandang umaga, Attorney Cha, and welcome sa Serbisyong CFO sa Bagong Attorney Pilipinas. Cha. Magandang umaga po sa ating listeners, sa ating viewers, at sa ating overseas Filipinos sa anumang sulok ng mundo. Ayun, so RC. Ayan. Attorney Cha, unang-una, hayaan mo po akong magbigay ng malugod na pagbati sa Commission on Filipinos Overseas sa nalalapit nitong pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng CFO. So, Attorney Cha, bilang paggunita po sa halos kalahating siglo ng serbisyo para sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, ano-ano po ba yung pangunahing layunin nitong selebrasyon po na ito? Yes, layunin po ng celebration na ito na kilalanin ang mahalagang contribution ng Filipino diaspora sa ating bansa. At hindi pong binibigyan ng pagpupugay ang dedikasyon at ng ating mga partners at ng mga employees ng CFO sa pagtupad po ng mandato ng ahensya. Isa rin po itong pagkakataon para makapagpasalamat at magbigay tanaw sa naging journey po ng CFO as one of the migrant serving agencies ng Pilipinas. Ayun, napakaganda, Attorney Cha. So, saan at kailan po gaganapin ang 45th anniversary ng CFO at ano-ano nga ba ang mga activities na dapat nating abangan sa ating mga pagdiriwang ng okasyon na ito? Yes, gaganapin po yung anniversary on June 16, 2025, Monday sa Marriott Hotel, Pasay City. Ang celebration po na ito ay mahati sa dalawang bahagi. Ang first part po, meron po tayong anniversary forum, and the second part, milestone celebration naman po para sa ating mga partners and employees ng CFO.
Exciting yan, Attorney Cha. Ulitin lamang po natin, gaganapin ng CFO Anniversary Forum sa June 16, 2025 sa Marriott Hotel. So less than a month na lang po. Yes, no? malapit na. So malapit na, excited na po kami dyan. Attorney Cha, maaari niyo po bang ibahagi din sa amin yung theme or tema ng CFO 45th Anniversary? Ano po yung kahulugan nito at bakit ito po yung napili nating theme for the CFO Anniversary? Ngayong taon, yung theme ng CFO Anniversary ay Filipino Diaspora for Bagong Pilipinas, Contribution, Challenges, and Future Directions. Napakalaki po kasi ng ambag ng ating mga overseas Filipinos sa kaunlaran, ekonomiya at kultura ng bansa. Sa temang ito, kinikilala natin nakasama sila sa paghubog ng isang bagong Pilipinas, isang bansang makabago, inklusibo at progresibo. Ayun. So, Attorney Cha, dahil sa isa ito sa makasaysayang okasyon mula sa pagkakatatag ng CFO, sino-sino po ba ang inaasahan natin na makikiisa at dadalo sa 45th Anniversary Forum at Milestone Celebration? Interesting yan kasi ang forum, very important yan para rin mapakita natin kung ano yung mandate ng CFO, kung ano pa yung mga efforts na ginagawa ng ating komisyon para mas mapaganda ang kalagayan ng ating mga migrants. Ayan. Yes, RK. Sa celebration na to, inaasahan natin na dadalo ang mga opisyal ng gobyerno. Ilang kinatawan mula sa foreign embassies. Meron din po tayong mga inimbita from international organizations, civil society, academe, and of course, meron din tayong ibang inimbitahan mula sa PAFIO awardees. Gusto kasi natin na magkaroon ng multi-sectoral and inclusive na celebration at diskurso. Kaya sinigurado natin na diverse at credible talaga yung ating mga inimbita at speakers. Opo. So, Attorney Cha, nabanggit niyo po kanina na mga migrant experts at leaders. Yes. Iba-iba rin po. May mga PAFIO awardees, may mga, since ang ating kliyente ay mga immigrants, syempre kasama na dito yung mga ambassadors ng mga top destination countries ng ating mga stakeholders and clients po. So, nabanggit nyo po kanina na itong 45th anniversary natin, meron tayong anniversary forum sa June 16. Maaari nyo po bang ibigay sa amin or ilahad sa amin yung mga pangunahing paksa or key topics na tatalakayin ng ating mga migration leader at mga diaspora leaders sa forum? Yes, RC. Sa forum na to, tatalakayin natin yung iba't ibang aspeto ng diaspora experience. Katulad ng contribution ng mga immigrants, ang kalagayan ng ating mga marriage migrants, ang challenges na kinakaharap ng mga youth migrants, at ang impact ng cultural exchange sa mga participants. Magkakaroon tayo ng open discussions para syempre maririnig din natin ang insights mismo ng diaspora. Ayun, so Attorney Cha, para sa ating mga viewers and listeners overseas, ano po ang inaasahang benefits or outputs mula sa gaganapin na forum? Paano po ito makakatulong sa ating mga Filipino diaspora at sa ating bansa? Yes. So, inaasahan po natin na makakakalap tayo ng recommendations. Magagamit natin ito para sa mas matatag at responsive na policies. So, isa din sa layunin na mapatatag ang ugnayan at pagkakaroon ng action points para sa future collaborations. Opo. Attorney Cha, kanina po nabanggit nyo rin po na maliban sa ating anniversary forum, magkakaroon din po tayo ng segment sa ating anniversary celebration ng pagbibigay pugay sa ating mga partners sa CFO. So, partners and stakeholders. So, ano po ba yung mangyayari sa activity na ito? For that one, bahagi po ng forum ang recognition ceremony para sa ating mga institutional partners at stakeholders na naging katuwang po ng CFO sa 45 years nitong existence. Ito'y pasasalamat para sa kanilang contribution sa diaspora programs. At maliban dito, tampok din ang CFO journey mula 1980 hanggang ngayon, pati na rin ang dedikasyon ng ating mga empleyado sa CFO. Ayun, so ang ganda po ng balitang yan, Attorney Cha. Huling katanungan po bago tayo dumako sa ating mga Facebook live questions, Attorney Cha. Paano naman po ang mga hindi makakadalo sa personal na event? May paraan pa po ba na masubaybayan nila ang anniversary forum sa June 16? Kasi syempre, ang mga clients ng CFO, meron na rin yung mga nakalipad na sa ibang bansa. So paano ito? At makakaasa ba sila na may makukuha pa rin sila mula sa anibersaryo? Yes, of course. Yung buong forum po, it
will be posted sa social media platforms ng CFO. Gusto po kasi natin na maramdaman ng ating mga overseas Filipinos na parte sila ng celebration na ito. Ayun. So, meron na tayo ngayong mga tanong mula sa Facebook Live natin. Facebook Live questions. Attorney Cha, ito yung mga viewers natin ngayon sa Facebook Live. Si Cyril Baron, ang tanong po ay, paano po naiiba ang 45th anniversary sa mga nakaraang anniversary celebrations ng CFO? May mga kakaibang highlights po ba ang event na ito na dapat abangan sa June 16? Yes, this anniversary, ang CFO po ay magkakaroon ng forum. As discussed earlier, tatalakayin natin dito ang mga key topics na talaga namang very timely, socially inclusive, and very informative para po sa ating mga overseas Filipinos. First time din po natin na magkakaroon ng Partners Appreciation Night kung saan pasasalamatan natin ang naging mga partners at institutional collaborators natin dito sa CFO. Ayan, kasi oo po, Attorney Cha, kasi as far as I remember, over the past 45 years, ngayon po magiging stakeholder focus or client focus po ang ating anniversary. Yes. Kasi nabalitaan ko po na unlike the previous years na merely milestone celebration lamang po, ngayon magkakaroon tayo ng anniversary forum, which is very exciting. Nga po, partner? Maraming salamat, Attorney Cha. Isa pa hong katanungan galing sa ating tagapanood at tagapakinig na si Jarina Billones. May mga innovative programs po ba na ilulunsad ang CFO sa panibagong dekada ng paglilingkod nito? Sa pagpasok ng panibagong chapter ng CFO, ano po yung vision ng Commission on Filipinos Overseas para sa susunod na 5 o 10 taon? Yes. RC, alam mo, the CFO has been actively implementing innovative programs. It is to support and empower our overseas Filipinos. So, looking ahead, the CFO envisions a more digitally connected and globally integrated Filipino diaspora. Sa katotohanan nga, meron tayong na-conclude na partnership with DICT, which is integrated na yung CFO services sa e-travel app. Ayun. Oo, Yes. tama. And aside from that, meron din tayong very soon, ilo-launch na CFO roadmap. It will cover from year 2026 to 2036. So, very exciting yung vision ng CFO. Under sa headship ni Secretary Dante Clink ang Yes. II, napakaganda ng mga programang nailulunsad natin ngayon sa Commission on Filipinos Overseas. So, aside sa DICT, alam ko marami pa tayong naging mga partnerships with Yes. other government organizations and other companies as well to further enhance the programs na Yes, meron ng partner. CFO, tulad yung sa program din natin sa Linkapil, Peso Sense. We also have different activities na para maprotektahan ang ating mga migrants at mga immigrants bago sila lumabas ng ating bansa. Ayun. So, huling katanungan. Actually, marami partner, pa. napakadami pang questions at marami Nako, pa sikat po na tayong sikat si oras. Attorney Cha. Oo, ang dami magbasa pong ka nga ng nag- mas marami pa dyan na Opo, RC. Attorney Cha, meron pong katanungan galing kay Miss Eka Manalo Rolye. Sa panahon po ng pandemya, nung pandemic po, nung 2020 to 2022, ano po yung naging mga hakbang ng Commission on Filipinos Overseas upang matulungan yung mga overseas Filipinos natin na apektado ng global health crisis? Kasi if you would remember po nung pandemya, napakasadan po nun, di ba, bigla-bigla. So, ano po yung mga naging intervention na ginawa ng CFO para po mabigyan pa natin ng serbisyo itong ating mga overseas Filipino nasa ibang bansa? And also, after the pandemic, ano po yung ginawa ng CFO para po mapabuti ang ating serbisyo? Yes, so syempre nung pandemic, kailangan natin mag-innovate. Kasi hindi naman natitigil ang trabaho, hindi naman natitigil ang serbisyo para sa ating mga kababayan. So, nung pandemic, nag-shift tayo, nagkaroon tayo ng online pre-departure orientation seminar and guidance and counseling program na ngayon ay hybrid na. Opo. Ito kasi kailangan natin makasabay din sa changing times. Ayun. So, yun yung mga naging hakbang din ng Efforts. CFO nung pandemic. So, Tsaka, Attorney Cha, idagdag ko lamang po,
Totoo po ba na yung CFO noong pandemya, marami po kasing na-repatriate na mga participants, EVP, Exchange Visitor Program from the US, meron din pong mga au pairs galing sa Europe. Totoo po ba na naglabas ng pondo ang CFO para po sa mga assistance to nationals? Totoo po ba yun, Attorney Cha? Yes, meron pong talagang pondo na nilaan ng CFO para sa assistance natin sa mga na-repatriate. Ito po ay inilaan ng ating ahensya para po tulungan ang mga kababayan natin na napabalik. Opo. Yes, Kasi oo. syempre wala silang budget for accommodation, for meal assistance, sa kanilang flight pauwi or papunta sa kanilang mga probinsya dito sa Pilipinas. Ayun, so huling katanungan na lang po, galing sa isang taga-panood na si Abigail Francia. Ano ang mga hamon na hinaharap ng CFO mula sa establishment nito noong 1980 hanggang ngayon at paano nito nalampasan ng ahensya upang mapanatili ang serbisyo sa mga overseas Filipinos? Yes, RK. Alam mo, isa sa mga challenges na hinaharap ng CFO ay yung ma-prevent ang human trafficking. Correct. Oo. So, isa sa mga hakbang na ginagawa ng CFO ay yung ma-prevent una at makapagbigay ng assistance sa mga naging victims. So, meron tayong tinatawag na Pre-Departure Orientation Seminar, Yes po. PDOS, and meron din tayong Guidance and Counseling Program or GCP. Ito yung mga programa ng CFO para ma-educate talaga yung mga immigrants na mga Papaalis. kababayan natin na papaalis ng bansa para ma-educate sila sa kung ano bang kahaharapin nila doon. Right? Yes. So, meron din ang CFO ang active participation sa Interagency Council Against Trafficking or Opo, AYACAT. AYACAT. So, active tayo doon upang ma-prevent natin yung mga ganitong malaking problema. Ayun. So, partner. Napakagandang programa ito, Attorney Cha. Bago po tayo matapos sa ating programa ngayon, maaari po bang magbigay po tayo ng mensahe sa mga viewers and listeners natin na talagang inaabangan at sumusuporta sa yung nalalapit po nating pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng CFO? Yes po, sa mga ating overseas Filipinos at sa mga interested parties, inaanyayahan ko po kayo na makalahok sa ating CFO 45th anniversary. Masusubaybayan niyo po ito sa social media platforms ng CFO. At sa mga interested naman po na saya sa ating anniversary forum at milestone celebrations, pwede po kayong mag-send ng email sa amin. Matatagpuan niyo po ang aming contact details, email, and phone number sa aming official website. Ayun. So, maraming salamat, Attorney Cha. May gusto ka bang batiin ngayon bago tayo magtapos? Ayan, mga friends, family, hello. Allow me, RK, Ayan, ha? oo. Gusto ko lamang bumati sa 14,000 nating viewers. I love it. Oo, Grabe, sikat na tama. sikat si Attorney Cha. Ayan. Ayan. So, ayan muli, Attorney Cha, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa talakayan ngayong araw tungkol sa 45th anniversary celebration ng CFO. Naway lalo pang magsilbing inspirasyon ng pagdiriwang na ito sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, gaya nga po ng nasabi ni Attorney Cha, kung nais ninyo pang malaman ang ibang detalye tungkol sa CFO 45th Anniversary Forum and Milestone Celebration, huwag po kayong mag-atubiling bisitahin ang aming official Facebook page, CFO GovPH, para sa verified, updated at kumpletong impormasyon. Muli po, ang 45th Anniversary Forum at Milestone Celebration ng CFO ay gaganapin sa June 16, 2025, Monday sa Marriott Hotel, Pasay City. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.